YouTube channel! So today guys, magre-review tayo ng mga binili ko sa Amazon. So, sasabihin ko sa inyo kung maganda ba to or hindi. Kasi, kailangan ko naman siya. But anyways, ito nga pala, hindi ko siya binili sa Amazon. Binili ko siya sa mall, sa store ng, ABC shop, ABC store, which is puro siya mga sports shoes, mga Adidas, mga Puma, mga ganon, which is favorite ko kasi ang Puma saka Adidas. So, yan lang ang gustong-gusto ko. So, which is, also, wala kasi akong bag, wala akong extra bag. So, may bayad kasi pag, ngayon sa Japan, may bayad ngayon pag meron kang, pag bibili ka sa store, tapos wala kang plastic bag, kailangan mag-purchase ka ng bag nila. So, additional like, 5 cents, mga ganon, or 10 cents, mga ganon, mga 10 yen. Mga ganon ang bayad. So, this one, wala akong, sabi niya sa akin, may bag ka ba? Ibabag ba natin? Ipa-plastic bag? Sabi ka, hindi, bibit-bitin ko na lang. Kasi may kotse naman ako, dala ko naman yung car ko. So, sabi, ang ginawa niya, binigyan niya ako ng extra bag, ng free na bag na ganito. Yung eco bag, yung pwede mo siyang gamitin. Saka pwede mo siyang gawing bag din. Tapos, pwede mo siyang gawing, diba, tote bag, ganyan. Pwede mo siyang, kunyari, nagtatrabaho ka, pwede mong lagyan ng mga papeles, o kaya, pwede mo siyang pang shopping din, eco bag. So, reusable siya. Pwede mo siyang labahan, ganyan. So, ito yung pinili ko sa store. And, favorite ko talaga tong Puma. Gusto ko yung design niya, ng Puma. Saka, also, gusto ko yung, yung feeling ng, gusto ko kasi yung design ng Puma, saka, also, gusto ko rin yung, Adidas also, gusto ko kasi yung, yung, hindi sumasakit yung paa ko, saka sakto sa, personality ko, saka, gusto ko yung design niya sa fit ko. So, Asbi ko pala siya binili, sorry, ayun sa Asbi. Ayan. Kala ko sa AB Store. Asbi ko pala siya binili. So, it is one like, yata siya mga nasa almost $70 ang isa. So, mura lang siya guys. $70 siya. Tapos, ito, ang itsura niya ito guys. Hindi ko pa siya nagamit. So, gusto ko yung itsura niya guys. Ayan ang itsura niya. So, ayan ang itsura niya. Meron siyang Puma sa likod. Yan ang itsura niya, guys. Sobrang type na type ko siya. So, mag-short video ako nito pag inano ko na siya, pag ginamit ko siya, guys. Tapos, meron pa ako nakita na Adidas ba yun? Puma rin. Pero may heels siya. So, may heels siya. Medyo mataas siya, guys. So, pag katulad ko, maliit kasi ako, guys. So, pag sinot ko siya, medyo tatangkad ako. So, bet ko rin yun, guys. So, bibili rin ako no next time. Pag nakapunta tayo sa mall, bibili rin ulit ako nun. Tapos, bibili rin ako para also pang regalo. So, ito yung gustong-gusto ko, guys. So, ito kasi yung guys. So, ito kasi yung gustong-gusto ko na product. So, favorite ko siya. Kasi, comfortable siya, comfy siya sa paa. Tapos, kahit na lakad ako ng lakad, hindi siya sumasakit yung paa ko. Saka, napaka-classic niya. So, kahit na siguro tumanda ka na, hindi mawawala sa uso yung niya, yung style niya. So, hindi siya maluluma yung style. Very classic kasi yung design niya. Saka modern. So, yan. So, itabi na muna natin to guys. Kasi, gagamitin ko siya this week. And also, kailangan ko kasi ng mga gantong shoes, mga walking shoes kasi, babalik ulit tayo na Philippines and afterwards, syempre panggala, tapos also, yung mga ibang gamit ko, iiwan ko na dun sa bahay ko sa Philippines.
Ayan. And also, makikita niyo rin later on yung nabili kong bahay. And also, pinagawa ko siya. And dinesign ko siya. So, later on, makikita niyo yung aking bahay. But actually, hindi ko naman mapapakita lahat. But mostly, some part of my house, some part of it, ipapakita ko sa inyo. Kasi, hindi naman kasi ako masyadong nagpapapasok sa bahay. So, hindi ako basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino sa bahay. Kasi, syempre, hindi mo alam kung sino yung mga, alam mo na, mga mapagkakatiwalaan na tao. So, mahirap kasi magpapasok ng ibang tao sa bahay. Not unless talagang, sa family ko lang talaga exclusive yung house ko. So, but don't worry, I will show it some part of that for you guys. And also, mag-vlog din tayo dun sa bago kong bahay. So, watch out for that. And also, ito nga rin pala yung binili ko sa Amazon. Ito yung binili ko sa Amazon. Tumitigas siya, guys. Ang tigas niya. Ano siya, oil. Ayan siya, guys. Coconut siya. Coconut oil. Yan, coconut oil siya. Ang tigas niya, guys, kasi pag winter ngayon, sobrang tigas niya. Sobrang tigas, oh. Kita nyo, sobrang tigas niya. Kaya ang ginagawa ko, eto, dito siya binubuksan, diba? Usually, kapag summer, magme-melt siya. Para siyang tubig. But this time, winter na kasi. So, ang tendency nun, hindi siya magdidrip, hindi siya watery. Sobrang parang natutulog kasi siya. Natutulog siya. So, ang ginagawa ko, is-scrape ko siya. Tapos, dudukdukin ko siya dito, susundutin ko siya dito, tapos lalabas na yung didikit yung doon, yung oil, tapos papahid ko siya sa buhok ko. Ito kasi ginagawa kong pan-treatment sa buhok kasi maganda kasi yung coconut oil, natural coconut oil for your hair than using any harmful products to your hair. Kasi instead na yung hair nyo mabuhay or lumambot, lalo siyang magiging dry kasi hindi siya natural. So, kailangan mas maganda kung ang gulo dito. Mas maganda kung natural talaga yung yung mga product na nilalagay nyo sa buhok nyo or sa face nyo, di ba? So, anyways, also, ito nga pala, binili ko rin tong Snake brand sa Amazon. Ito, binili ko siya mga nasa $10 siya. Plus delivery. So, all in all, nasa $15 siya yung delivery niya. So, it will take like a week before it will arrive. So, patiently, if you have some patient, kung mag-order kayo, talagang antayan talaga siya, guys. Not unless kung available siya soon, they will deliver to you soon. But mostly, yung mga product kasi sa Amazon, galing pang ibang bansa. So, siniship pa nila. So, it will take like 2 weeks to 3 weeks time to wait para ma-deliver sa bahay nyo. But, wala na kayong problema sa immigration kasi approved na yan ng Amazon yung product nyo. But anyways, sagutin na yun ng Amazon kasi doon naman kayo nag-order sa kanila. So, bahala na yung Amazon, bahala na yung company nila tungkol sa product nyo. So, there's no question asked whether kung ano man yung mga product na in-order nyo. Wala nang question yun kasi handle na yun ng Amazon. So, anyways, ito nga pala yung isa na kong in-orders. Ano siya? Prickly Heat Cooling Powder. So, ayan siya, guys. Tabi muna natin to. Ito siya. Nasa Prickly Heat. Ayan na, Prickly Heat Cooling Powder. So, ito yung gustong-gusto ko. Actually, itong brand na to lang yung available sa Amazon. Which is, this one also ganun din yata, mga $10 din yata, plus shipping fee. Kasi, actually, makikita mo siya sa, mas effective sa akin yung Prickly Heat galing sa Thailand, sa Bangkok, sa Thailand. So, kunyari, pupunta kayo ng Thailand or nandun kayo sa airport. May mga Vicks silang binibenta doon, mga Prickly Heat, ganito rin, Prickly Heat powder. Pero mas malaki siya, guys. Mga ganyang kalaki. Saka mas mura pa siya. Saka mas effective siya. Kasi ito, hindi siya masyadong effective. Although,
Kasi, kaya ko siya binili, kasi pag nangangati ako, meron akong allergy dito sa neck ko. So, nangangati ako, kinakamot ako ng kamot na, because maybe siguro sa collar ko, or siguro sa trabaho ko, siguro allergy ako sa detergent, siguro, or dun sa uniform ko, kasi yung uniform ko sila naglalaba dun eh. So, siguro masyadong harsh chemicals yung ginagamit nilang detergent. So, pag hindi mo kasi masyadong, if you uses harsh chemical to your, or strong chemical to your detergent, to your clothes, tapos hindi mo siya masyadong binanlawan, ang tendency nung kanya, napawisan ako, kaya dumikit sa sensitive skin mo, if you have some sensitive skin. Pag umana siya, pag dumikit siya sa skin mo, it will irritate your skin. So, ganun nangyayari sa skin ko kasi masyadong sensitive yung skin ko. So, nangangati siya, guys. So, ang ginagawa ko, pag gabi, medyo nakakamot ko siya. So, medyo nagkakasugo siya dito. So, ang tendency nun, ang kate, diba? So, nangangati siya, guys. So, ang ginagawa ko, instead nakamutin ko siya, I decided na lagyan ko siya ng prickly heat powder. So, instead nakamutin ko siya, masusubside yung pangangating niya kasi inaano siya nung powder. Especially pag nagsisweat ako, pag kunyari pinapawisan ako pag nababasa siya. Doon siya nangangati, guys. Kunyari pinagpapawisan ako. Di ba pag natutulog tayo minsan, pinagpapawisan tayo. So, ganun ang tendency nun. So, para hindi rin ako pagpawisan sa gabi, nilalagay ko na to, guys. Tapos, na siya, hindi siya nagsusubside yung cutting niya. Pero, hindi, yung effect niya, konti lang yung cooling effect niya. Hindi siya masyadong mainit. Hindi katulad pag binili mo siya galing Thailand. Sobrang effective niya. Sobrang, ang init niya. Parang mentol. Para sa Vicks na powder. Nalalagay mo sa niliniik mo. Ganun. So, ang tendency nun, okay lang. Nasusubside yung pangangati. Pero hindi siya ganun ka ginhawa. Hindi siya ganun ka effective. So, siguro mas gusto ko yung much stronger yung yung hit niya sa feelings, 'di ba? So wala naman tayong magagawa kasi hindi nga available dun sa online na binili ko. And aside from that, nagmamadali na akong kailangan ko ng gantong product, but it would takes like nag-antay rin ako ng 2 weeks kasi ang tagal pa nito dumating, galing pa kasi ito sa ibang bansa. Tapos hinip dito. Yun. So, it will takes time pa. So, nag-antay pa ako ng 2 weeks until it will arrive. Ganon. So, yung dumating na siya, ginamit ko na siya agad. And yun, pinagtiyagaan ko na lang siya, guys. But anyways, kung gusto nyo rin lang pagtiyagaan to, okay lang din naman. So, yun lang, guys. So, this one, nasaan siya eh? Ilang grams ba to? From Thailand rin pala siya. From Thailand rin pala siya, guys. Sorry. From Thailand rin pala siya, guys. From Thailand. From Thailand rin pala siya, pero hindi siya ganun. Sorry, kala ko kasi galing siyang From Thailand rin pala siya, pero hindi siya ganun kabisa. Hindi siya ganun. Kasi yung dating binili namin, meron kami sa Philippines na ganito. Binili namin sa Thailand dati. Napaka-strong yung effect niya. So, ito, hindi siya ganun ka-strong. So, I don't know why. So, baka nagtipid sila. So, kasi ibang brand to eh. Kasi yung isang brand, hindi ko alam kung anong brand yun. Pero galing pala siya Thailand. Sorry guys. Ayan, Snake brand. So, hindi ko alam kung meron niya sa Pilipinas. Pero sa atin, parang meron siyang Tiger Balm. Parang sa atin, Tiger Balm na nilagay mo sa, sa Tiger Balm siya na powder. Parang ganun yung effect. Kasi yung Tiger Balm sa atin, sobrang ang anghang niya, diba? So, pag nilagay mo rin siya dito, parang maanghang siya, guys. So, ganun. So, kunyari, nangangati ka, imbis na kamutin mo, kasi magsusugat ka, diba? Ito, maanghang siya na powder. So, yun, guys. Pag mainit, huwag mo itong gagawin. Pag mga normal lang days, huwag mo siyang lalagay sa baby. Bawal mo siyang lagay sa baby, sa infant. Kasi siya, manghang siya. So, masusunog yung balat nila. So, masama yun. Hindi siya pwede sa baby. Kailangan sa mga adult lang to. Hindi siya pwede sa mga younger kids. Okay?
Not unless medyo adult na, mga 13, 15, 16, ganun na siguro. Pero pa mga, mga elementary, wag nyo munang lalagyan nito, guys, okay? Siguro konti lang, pero wag masyadong matapang, okay? So, ito naman, guys, i-rate ko siya. Maganda to sa hair. I-rate ko siya ng kasi coconut siya, so it's natural. So, i-rate ko siya ng 9 out of 10 yung product niya. So, effective siya, guys. So, kung gusto nyong, kunyari patay yung buhok nyo, masyadong dry, ibabad nyo siya dito, i-spread nyo lang siya all over to your hair, and afterwards, maganda siya pag i-rinse nyo siya within like after 5 hours, o kaya i-rinse nyo siya pag nainitan siya, guys. Kasi mas maganda ang effect niya pag nainitan siya, guys, sa ulo nyo. O kaya, takpan nyo siya ng towel. O kaya, takpan nyo siya ng bath cover, bath cap, mga ganun. Or shower cap. Tapos, kasi, pag nakakulob siya, diba, maglalangi siya, guys. Tapos, mainitan yung loob ng hair mo. Mas effective siya, guys, kapag naiinitan siya. Mas parang maluluto yung hair mo in a very natural way kasi na-absorb ng hair mo yung oil niya. So, parang nagiging smooth yung hair mo. Actually, kasi, it will help my hair kasi nagdry yung hair ko. So, muntik na mamatay yung hair ko talaga. So, nagdadry siya. And ang ginawa ko, ito yung naisipan ko na gawin, and very effective naman siya, guys. So, tendency na hindi na nagdadry yung hair ko, so okay na siya, guys. Dahil dito. And also, with the help of others, yung dating vlog ko na yun, makikita nyo sa other vlog ko, yung treatment, honey treatment naman yun, guys. Very effective din yun. Sobrang lambot din ng hair mo, saka sobrang bango. Ito, wala siyang smell, guys. May mga iba, may mga aroma smell, may mga gano'n. Pero, much prefer ko yung natural lang, yung walang smell. Yung ganon. Kasi, hindi ko type yung medyo may amoy. Kasi, kunyari, nag-conditioner ka na, may amoy na siya, diba, sa conditioner. So, plus, kapag may amoy pa to, na sobrang antapang na, diba? Sobrang, ayoko nang sobrang tapang kasi nahihilo na ako sa amoy. But anyways, yun. Okay, so far naman, happy naman ako sa mga product na mabinili ko kasi I'm very much picky with the product that I really buy and I really use. So, hindi ako basta-basta bumibili ng something na hindi ko naman kailangan. So, pag bumili talaga ako, effective, ginagamit ko talaga siya. So, pinag-iisipan ko siya na mabubuti kung bibilhin ko ba siya or hindi. Kasi, hindi ko naman pinupulot ang pera, diba? So, hindi ko naman siya, hindi naman ako papetik-petik lang sa work ko, diba? So, alam nyo naman yung work ko, very hectic yung schedule ko, napaka-busy namin sa work, napaka-bigat ng trabaho ko. So, hindi biro yung trabaho ko, guys. Kaya, kailangan pag nag-spend tayo ng money, hindi tayo parang nagwawadas lang ng pera. Okay? But anyways, this is the last one that I bought also from Amazon recently. Ito yung binili ko sa Amazon, guys. Ito yung binili ko sa Amazon. Medyo malaki siya. So, bubuksan natin siya ngayon. For you guys, ayan. O, diba? Ganyan siya kalaki. And ito talaga yung gustong-gusto ko bilhin. Meron dito, ayan. Nakikita nyo. So, open this one here daw, sabi niya. Ayan. Kanina ko lang to na-receive. So, buksan natin siya, guys. So, nag-order, dito lang kasi ito sa Japan. So, madali lang siya dumating. So, after 2 days, dumating na siya. Nag-order ako nung Thursday, nung Wednesday, tapos ngayon siya dumating Friday. So, Friday ngayon, guys. Kaya, dumating siya ng tanghali. Kaya, okay na. So, i-open natin siya. Nakalagay dito, open. Ayan, open natin to. Ang ganda ng packaging nila, di ba? Expected ko kasi nasa box siya. So, may nagtitipid ngayon sila. Nasa paper bag na siya, guys. Pero okay lang. So, itong in-order ko nga pala, guys. Charan! Laan nyo. Ayan. Itong in-order ko, 20 cm. 20 cm. Bago-bago pa lang siya. Galing siyang made in Japan siya, guys. So, pakimay na lang po kung sinong gusto. So, may na lang po, guys. So, yung bagang made in Japan po siya. And also,
Ayan, properly sealed siya. So, bagong-bago lang siya. And caster iron siya, guys. Made of iron siya. Hindi naman siya ganun kabigat. So, yan. So, pwede siya sa IH daw, sa mga ganun. Yan po. Yan. So, ganyan lang siya. So, mas gusto ko yung medyo maliit lang, guys. Kasi swak lang sa akin. Kasi pag nagluluto ko, ayan. So, maganda to pag mga ganito, guys. Maganda to sa, maganda sa mga fried rice. Saka, talagang perfect yung fried rice mo, guys. Ayoko sa Tefal siya ginagamit. Kasi pag sa Tefal, parang, yung fried rice mo, parang malabsa siya, guys. Malabsa. So, hindi siya perfect. So, ito talaga sobrang perfect niya, guys. Kasi yung heat niya, na-absorb talaga. So, talagang, kung gabaga sa isda, pritong-prito siya. Saka madali siyang mag-heat. Madali, hindi siya, saglit lang, bigla na lang siyang umiinit. Tapos luto agad. Madali magluto within minutes lang talaga. Within 5 minutes, pwede ka na kumain ng fried rice na masarap. So, perfect niya talaga. So, ito talaga binili ko, guys. May mga malalaki nito. Pero ito binili ko, 27 cm. Meron silang mga 30 cm. Mas malaki. Kaso mabigat yan, guys. Hindi ko siya carry. Pero ito, mas gusto ko to kasi mas perfect siya sa akin. Saka carry ko siya, guys. So, yun lang, guys. Thank you, guys, sa pag-watch sa akin. Thank you, guys, for watching my vlog. And thank you, guys, for your... Thank you, guys, sa mga nagko-comment. Nababasa ko yung mga comment nyo. Maraming po salamat. And also, next year pala, may napili na akong tulungan next year also. So, next year ko na lang i-announce ulit kung sino yung mga tutulungan ko. Kasi every year, meron akong napipiling tinutulungan every year. So next year naman, every year, lagi tayong talagang tutulong sa mga tao. So, may napili akong 2 tao ulit na bibigyan ko ng ating konting blessings ulit. So, magpapadala ulit tayo doon. Tapos, yun, i-vlog na naman nila. Tapos, i-vlog ko rin, guys, kung ano yung mga binili ko at ipapadala ko sa kanila, guys. So, basta patuloy lang tayo may blessings and always i-share natin sa mga tao, guys. And also, pag uwi ko ng Philippines, meron din ako i-announce sa inyo na maganda. May mga offer sa akin na maganda. And I really said yes to that. Kasi dati parang nagre-regret ako, nagtinatawanan ko lang. Kasi parang, is that true? Parang, ano ba yan? Joke lang ba yan? Pero, totoo pala. So, ganun. So, basta sasabihin ko na lang sa inyo, later on, kapag natupad na yun, kasi mahirap magsalita ngayon ng tapos-tapos, hindi naman siya matutupad. But, there's so many projects that waiting for me, guys. So, thank you, guys, sa mga nagtitiwala po sa akin. Marami pong salamat sa inyo. And also, thank you to God. And also, thank you sa mga boss ko. And also, nagpaalam na ako. I got some permission. I asked for some permission to my bosses also na may mga gantong offer sa akin, and I accepted it, and they're happy about it naman. So, they really support me, guys. So, basta sabi nila, wag ka lang, alam mo yung babalik ka dito, kailan ka babalik, yung mga ganon. So, they're very supportive of me, guys. Hindi sila selfish, hindi sila, sobrang supportive nila, and some of my friends also, they're happy about it, guys. So, saka ko na lang sasabihin sa inyo about that project, about that offer to me, guys. So, basta thankful ako sa mga lahat ng mga nangyayaring maganda sa akin, guys. Sobrang ang gaganda. And a lot of my friends also keep on asking me, sino si 5'6"? Kasi nga nasa vlog ko si 5'6". Actually, si 5'6", hindi ko alam kung ano yung background niya sa buhay. Kasi hindi naman ako nagtatanong sa mga coworkers ko ng about sa mga buhay-buhay nila. 'Di ba? So, kasi sa akin, pag pumasok na ako sa trabaho ko, trabaho lang ako ng trabaho, guys. I don't even add them on Facebook. So, they keep on asking me, ano yung Facebook ko, ano yung Instagram ko, ano yung mga private accounts ko, yung mga social media accounts ko. I never, hindi ako nagbibigay ng mga information about that because I really treasure my work kasi iniiwasan ko yung mga chismis sa trabaho.
ko. So, ayokong maapektuhan yung trabaho ko dahil lang sa nakikita nila sa social media. Siyempre, ako post ako ng post ng kung ano-ano sa social media. And then, later on, mababasa yun ng boss ko, okay, mababasa ng coworkers ko. May issue, diba? So, ayokong pagdating sa work, ang pinag-uusapan natin, yung issue ng buhay ko, ng personal life ko. Ayoko ng ganon. Gusto ko pag pumasok ako sa work ko, wala silang alam tungkol sa saan ka nagpunta, anong ginawa mo kahapon, ano yung ulam mo kahapon, diba? Ano yung kinain mo kanina? Anong nangyari kagabi? Ayoko nang ganon. Gusto ko, pag pumasok ako sa work, ang pag-uusapan natin work ethics. Kung yan sa trabaho lang, saka, we don't need to talk. Kasi, pinunta ko dito para magtrabaho. 'Di ba? Hindi para makipagkwentuhan sa inyo. 'Di ba? Hindi para tingnan yung mga personal lifestyle niyo, mga pinagagawa niyo sa buhay. That's not my, I don't care about that anymore. So, wala akong pakialam doon kung ano mga pinagagagawa nila sa buhay. All I really care is my work. So, I'm taking good care of my work. So, I really don't like to add any other people in my private life, in my social media, not unless yung mga pinagkakatiwalaan ko lang na mga tao. Kasi, karamihan sa mga coworkers mo, nakikichismis lang yan, di ba? Tapos, syempre, mahal na mahal ko yung trabaho ko. Mamaya, siraan pa ako sa trabaho ko. Masira pa yung name ko sa trabaho ko. Ayoko nang ganon. Na, nagkaroon ng issue sa work ko. Ayoko nang ganon, guys. Gusto ko simple, napaka-simple lang. Saka gusto ko tahimik lang yung buhay ko sa trabaho ko. Gusto ko papasok ko sa trabaho ko nang wala akong stress, na wala akong iniisip na chismis or anong issue sa buhay. Kasi wala naman talaga, diba? So, ganun lang yun. So, basta, I want to keep my private life very, very private. Saka, ang buhay ko lang naman, trabaho, kitchen, bahay, work, yun lang naman talaga. Tapos, pag wala akong ginagawa dito, linis ako ng linis, luto ako ng luto. Tapos, lalabas ako, magsha-shopping, mag-grocery. Ganun lang naman, di ba? Ganun na kasimple ang buhay ko. So, kasi na-experience ko na yung mga ganyan na yung dating mga past experiences ko na pinag-a-add ko yung mga dating coworkers ko. And after the words, yung mga pinag-a-add mo, mga, alam mo yun, mga troublemaker, mga chismosa, lahat ng post mo, may issue, parang, ano yun, tapos malalaman ng boss mo, may mga ganong issue, di ba? Which is, pumunta ka sa ganito, pumunta ka ganyan, sinong kasama mo, ganon. Yung parang, parang, wala na kayong pakalam dun. Yung parang ganon, diba? So, may mga issue. So, yun ang iniiwasan ko, guys. Kaya, saka masama sa business, yung may mga ganyan. Kaya, kahit may mga restaurant ka, meron kang negosyo, wag kang mag-a-add ng mga customer mo sa Facebook mo, sa social media mo. Kasi hindi yan makakatulong sa iyo, guys. Yan ang makakatulong sa yung bumagsak. Imbes na mag-order sila sa iyo, hindi sila mag-order. Yung mga kaibigan, hindi sila mag-order, guys. Hindi yan mag-order. Diba? So, ganun lang yun. Wala silang may tutulong sa'yo. Kaya, always keep yourself private. Especially if you're a businessman, always keep yourself private. Kasi diyan kayayaman pag laging private ang buhay mo. Okay? So, hindi makikita mo mga negosyante, makikita mo konti lang kaibigan nila, konti lang yung hindi sila pa-post sa social media, diba? So, kasi ang mga negosyante, they're very professionals. So, if you're not a professional, then do that. Kung sino-sinong ad mo, di ba? Pero ang gulo, di ba? And expected that, wala namang bibili sa'yo. Kahit na marami kang ad dyan sa Facebook mo, pag nagbenta ka ng product, wala yung bibili sa'yo. Walang friends na bibili sa'yo. Okay? So, it's meaningless. Okay? So, walang mga negosyante na nag-a-ad sa Facebook ng kung sino-sino. Di ba? So, they keep their private life very, very private. Okay? And that's my personality also. Kasi based on my experiences, wala namang maitutulong yan sa'yo. Saka yung mga coworkers mo, wala. Diba? Pag nagkamali ka dyan sa work mo, sisihan pa yan. Hindi ka naman tutulungan ng mga yan, diba? Pag nawala ka ng trabaho sa work mo, may matutulong ba yan? Wala, diba? So, I don't need to add them on my Facebook. Kasi nagkikita na kami araw-araw, nag-uusap na kami sa araw-araw, diba? So, ba't kailangan ko pa silang i-add sa Facebook ko? Not unless, diba, hindi ko naman sila kilala masyado, diba? Saka hindi ko alam kung spy sila sa akin, o kaya sip-sip sila sa mga boss ko, o kaya sisiraan nila ako in the future, diba? So, kaya tumagal ako sa work ko.
Kasi nobody knows my personal Facebook account. Nobody knows my personal Instagram account. Any social media account. Wala silang alam. Hindi ko talaga binibigay. So, walang issue. Diba? Hindi ako nagkikwento. Pumunta ako sa ganyan. Hindi ako nagkikwento. I don't need to tell them everything. Okay? I don't need to show them anong kinain ko kanina. Anong nangyari sa akin kanina. Wala. Diba? Kasi papasok ko sa trabaho. Aalis ako. You know, hindi ko sila kinakausap or, hi, hello lang, oh, hello, ganun lang. Simpleng respeto lang. Ganun lang. Yung common respect, diba? So, ganun lang. Kaya, dapat tayo, alam natin yung limitation natin sa workplace natin and sa personal life natin. Kasi, iba kasi nangyayari sa personal life mo, sa bahay mo, at iba yung nangyayari sa trabaho mo. Okay? Ibang issue yun. Okay? So, that's my personality. So, yun lang, guys. Thank you, guys, for watching my vlog. And sorry, medyo mahaba na. So, please don't forget to like and subscribe on my channel if you happen to like this one. So, next one, guys, meron tayong mga ganap. So, mag-vlog ulit ako, guys. Thank you, guys, for watching my vlog. And please subscribe on my channel. Bye, guys!